Hey, what's up everybody? So ngayon ay kakauwi ko lang. Ginagabi na ako. Ayan, so makita niya may dala akong kahon. So meron kasi akong biniling bagong zebra pinch pang dagdag sa aking mga breeder. Kasi nga nakukulangan ako sa zebra pinch ko, which is ilang piraso lang naman ng mga black line na. So kaya ito, may binili akong dalawang pares ng zebra pinch, mga mga pied at saka mga may halo siyang saddleback. So nakuha namin to kayo na sa Chaong sa Baliwag, Bulacan. So nagpunta kami ng SM din, sinabay na rin namin, kaya hindi na rin ako nakapag-intro nung umaga. Nakukuha ko ng ibon kasi nga biglaan, dahil dapat mag-SM lang kami, naisipan ko na isabay, sinabay ko na. So kaya ito, pakita ko sa inyo yung nabili kong dalawang pares ng zebra pinch. Pero ito bukas, lilipat ko pa to. Ngayon dito ko muna sila ilalagay sa isa kong cage. Bali bukas ililipat ko sila dito sa sa may society ko. Tatanggalin ko yung dalawang society diyan, yung dalawang pares, ililipat ko dito. Tapos sila ipapalit ko diyan para magkakasama yung mga breeder ko na zebra pinch, no. So bago ko pala buksan, pakita ko muna sa inyo yung pagpunta namin kanina sa Chaong sa Baliwag nung binili namin to. So ito, panoorin niyo muna. So re-remove ko lang muna tong yung pinatubo ko ritong bird seed. So bali bukas ko na lang ulit sila iaayos sa kanilang mga breeding cage na paglalagyan. So lalagay ko na ngayon sila. Ito na yung nabili nating zebra pinch, mga pied to at saka saddleback, tapos merong pon. So ayan, siguro bukas ko na lang din videohan ng mas maayos kasi medyo stress pa yan, kasi kanina pa namin sila kinuhang alas 4 ng hapon, and then ngayon ay anong oras ba ngayon? Mag-aalas 9 na ng gabi. Kakauwi ko lang din kasi, so stress pa yan sa biyahe, stress sa sa kahon, kasi ilang oras din sila nakakahon. So bali bukas na lang natin pakita ko sa inyo bukas pag nilipat ko sila sa mga individual na cage nila. Yun, good morning. Gising ko lang din. 6:30 na, wala pang araw.
Pangit na naman ang panahon, may bagyo na naman kasi. So maglilipat kasi tayo ngayon nung zebra finch natin. So ito, pakita ko ulit sa inyo yung nilipat natin kagabi. So ayan sila. So mamaya lilipat ko sila dito sa may society. Siguro antayin ko muna siguro gumanda-ganda yung panahon pagka nagka-araw. Bagyo na naman kasi. Bagyong Julian ba? Yan, kaya ang sama ng panahon. Sana umaraw. Pag umaraw maglilipat ako ngayon. Antayin ko lang. So ayun, saktong-sakto pagtapos kong maglinis ng mga kulungan, no, dito sa may mga alaga ko, ayan, sa lugar. Sakto kakasikat lang din ng araw. Ayan, papasikat na siya. Medyo makulimlim nga lang din, pero ayan, napansin nyo, nasisinaga na tong mga pinches ko. So maglilipat na rin ako. Bale, itong dalawa na to yung ililipat ko. Yan, yung dalawang pair ng society, sila yung ililipat ko doon. Tapos itong apat ng mga 5 na to, sila ipapalit ko rito para magkakasama rito yung mga pinakamagaganda natin. Ito kasi hindi kasi ito pwedeng tanggalin eh, yung society na to. Pero pag natanggal ko yan, ito ang ililipat ko dyan. Kasi ano, dito ko nilagay yung itlog. Ayan, di pa rin pisa. Dito ko nilagay yung itlog nung ano, nung black line ko. Ayan ang tubi. Ayan, yung itlog nila na dalawa, naging isa na lang. Di ko alam kung anong dumadali. Hindi ko alam namang ano dito, mga sign kung nalaglag. Piling ko butike, kasi butike kumakain din ng itlog yata. Kaya yung isang fertile kinuha ko, malapit na rin mapisayan, dito ko nilagay. Yan. Ito kasi ang pinakamagaling ko mag-poster sa tatlong pair na yan ng society. So bali siya yung hindi ko gagalawin. Tapos itong dalawa lang, yan, sila yung tatanggal natin dyan. Tapos yung dalawang pair natin ng 5 yung ililipat natin dito. So yun, umpisahan ko na yung paglipat para makasettle na rin sila sa mga kanya-kanyang breeding age nila. Tapos baka tanggalin ko rin yung mga laman na to na tira-tirang damo. Lalagyan ko lang ng panibago para maging nesting material nila. So ayan, nakuha ko na yung 4 na society. Ito na sila. Ayan, kumakain na rin yung ano natin, isa ditong hen. Ito yung crested, kapares niya. So ayan, lagyan natin. Mamaya din tatry ko kung makakahanap ako ng mga nesting material. Kahit umulan kagabi, try ko maghanap. Mga ibilad na lang siguro. So ito, nasa pugad na agad yung mga to. Nagkukot-kot na kaagad yung hen. Kasi ano na to, pabugan na rin tong mga to. Binaklas lang nung kahapon kasi pagpunta ko doon, naunahan ako sa mga yang. Nakuha na daw, napakyaw yung mga yang na ano niya doon, pinches. Kaya bumaklas na lang siya sa breeder ng dalawa. Ito nga, ayaw niya to ialis eh. Yan. Pero sabi niya, malapit lang din naman ako halos. Dahil makakuha siya kung gusto niya kung kumuha ng line na to. So ayan, makain na rin siya. Kabila, gutom na rin oh. Kapakain na rin siguro ako ngayon. Sana di na bulabog yung dalawa na to. Pero society naman, sanay sa bulabog yan. Yan. Tsaka itong mga to, ano rin, hindi sila ganun ka ilap. Hindi sila masyadong bulabog din. Ayan. So yun, magkapakain na muna ako ng mga ibon. Ito nga pala yung last ko natin nakuha na ano, yung gold dyan. Ayan, malapit na rin halos siyang matapos maglugon. Ayan, ganda ng kulay niya. Gumaganda lalo. Ayan. Actually, umaan na rin yan eh. Umaawit-awit na rin yan. Pusa ko. Mabait naman yung pusa na yan. Hindi niya ginagalaw yung mga ibon na yan. Hindi niya binubulabog. Siya lang ang pusang nakakalapit sa mga dito. Ayan, kahit may aso.
So yun, magkapakain na muna ako, tapos mamaya hanap pa ako ng nesting material na maganda-ganda para makapag-start na rin to ng breed. Kasi mga kasama niyan doon, mga nagbugahan eh, may mga itlog na. Kaya di na nai-out ni sir. So ayan, nakapagpakain na ako, nakapagpalit na ako ng mga tubigan nila. Ayan sila. So pinagsama-sama na natin yung apat na society dito. Ang monster natin yan soon pagka nag-itlogan tong mga to. Tapos ito susunod, tatanggalin, babaklasin ko yung mga pair na yan. Mga tubi ang paparas ko sa babae para puro 3 bilang ilabas nila, no. Tapos nilagyan na ako ng halaman. Ayan, nagalagay ako niya kasi pagka ano, lalo pag umaga, gustong gusto nilang kinakain yan. Ayan, pansinin nyo, yung kinangat-kat ng mga pigeons and gold dyan. So ayan, kinulang ako ng isang ano taniman kaya pinagtabi ko na lang. Tapos naglagay na rin ng konting nesting material. So mamaya may kukunin ako nesting material dun sa loob. May luma kasing tambo dun. Baka yun lang gamitin kong nesting material, maninipis yung hibla nun So ayan, kukunin ko muna yung nesting material para yun na yung huli na bulabog sa kanila. Hayaan natin sila dyan makapag settle para makapahinga sila, maka-adapt. So yun lang. So ito, gagamitin kong nesting material ngayon, testing natin kung maganda. So sira na talaga, hindi ko sinira, no. So yan, para mailagay natin doon sa mga pinches natin. Pati ito, lalagyan ko rin yung mga yan para matapos nila yung pugad nila. Tsaka itong black line ko na yan, tsaka yung gold dyan, try ko baka mag nesting na. So yun, lagyan natin sila ng nesting material. So ayan, nilagyan natin sila ng nesting material na tambo. Try natin kung gagana, kung magugustuhan nila. Yan, pati ito ang ating mga bagong pinches. So maya update ko ulit kayo mamaya kung mag-start na agad silang nesting process nila. Kasi ang pinches naman, sila yung napakabilis nila maka-adapt sa mga bagong lugar nila, no? Pagka kahit bagong bili lang sila, yan, nag-nesting agad sila, mabilis sila maka-adapt. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat and God bless.